Magandang araw mga bossing. So, ngayon mga boss, ang vlog natin ay tungkol dyan sa talong. So sa mga nagga-garden dyan, pag-usapan natin ang talong ngayon mga bossing. Para may makuha kayong idea sa aking diskarte about sa aking talong. So tingnan natin mga boss, huwag nyo ihinto yung vlog sa panonood dyan para magkaroon kayo ng kunting diskarte lang. Sa alam ko, isi-share ko lang po. Ayan mga boss, as you can see mga bossing, yung talong ko parang hindi maganda yung ano niya, itsura niya. So, gawa ng ito ay pangit yung lupa. Pangalawa mga bossing, hindi ko to nalagyan ng fertilizer. So itong lupa niya ay tambak lang. Ayan, naglalagay ako ng fertilizer ngayon mga bossing, kaso lang late na. So ito kasi ay tinatry kong organic siya. So pag sinabing organic mga bossing, wala tayong nilalagay-lagay na kahit ano-ano dyan, o kahit anong ni isang medisina, wala tayong nilalagay-lagay dyan. So yan, pagkatanim ko mga boss, hinayaan ko na lang. So tinatry ko kung anong klaseng lupa dito. So wala din ako nilagay mga boss, kahit anong abono dyan na yung kahit organic na pangpataba, wala po akong nilagay dyan. Maliban lang po yung dyan, yung balat ng niyog. So napansin nyo mga boss, ito yung organic. Pero days ago, siguro mga 4 days na, nalagyan ko na ito ng fertilizer na 14-14. So ito yung kuan mga boss, pagtatalong pala, kailangan nyo na pruningan para mamunga siya. So para ang ano niya, mga yung sustansya niya mga boss na nakukuha niya dyan sa lupa, didiretso po sa kanyang mga bunga. Makapag-concentrate siya sa pamumuklak at saka pagbubunga po. So ito, napabayaan ko kasi medyo busy nga tayo. So dapat mga bossing, lagi kayong nagpo-pruning. So may tinatawag mga boss na Y pruning at saka top pruning. So yung top pruning mga boss, dito yan po pinuputol. So pag sinabi top, doon sa pinaka-top, ang ibig sabihin, nagtatalbos po kayo para magkaroon siya ng maraming sanga. Sa ito, nung bata pa siya mga bossing, na-top pruning ko na ito, kaya nagsasanga po dyan siya. Ayan. Pag sinasabi ng mga Y pruning mga bossing, yan naman po ay pagkukontrol sa mga sanga niya na hindi pagka rami-rami. So kinukontrol nyo po para hindi dumami yung sanga ng talong nyo, nang sa ganon ay malalaki yung bunga niya. Makapag-concentrate sa isang sanga at doon niya ibubuhos yung lahat ng nakukuha niya doon sa lupa para malusog na malusog yung mga bunga niya. So ito, pangkain lang naman din namin, hindi naman pangbenta mga boss, kaya nag-top pruning ako para mananga siya ng marami. So the more na maraming sanga, the more na possible na magkaroon ng maraming bunga mga boss. So ganun po yung kuan ng top pruning. Pero kung gusto niyo nang malusog at saka malaki yung bunga, so ang ina-apply niyan ay Y pruning. So hindi niya pinapasanga ng marami. So yan mga boss. At saka lagi nyo siyang tatanggalan talaga ng dahon mga bossing. Ayan, ito hindi natanggalan ng dahon. So punta tayo roon sa kabila mga boss kasi mayroon akong ipapakita sa inyo doon na peste na dumami sa aking pananim. Ayun, para maagapan nyo. So ito, ito mga boss, tingnan nyo mga bossing na medyo tumamlay yung mga dulo. So kailangan mo na yung ikat mga bossing bago mahuli ang lahat. So kasi iyan, pag yung ang mga dulo mga bossing, yung mga talbos nyo ay nananamlay, ibig sabihin yan mga boss, mayroong yung uod. Mayroong uod yan, at saka pag napabayaan yan po, papatayin po lahat ng yang buong sanga na yan. So lipat tayo doon sa kabila. Papatingin ko sa inyo kung anong nangyari na dito. So ito mga bossing, ganun din yung sistema. Hindi ko rin to hinabunuhan
Kasi nga pangkain lang ito, gusto ko ay ano lang, organic lang. So ito po ang nangyari po. Ayan oh. Pag nananamlay na yung ano nyo, katulad na yan mga busing. Iyan ay may kagat na. So diyan nangingitlog sa mismong stem yung yung piste. Tapos yung nagiging uod, yan kinakain niya yung sanga. So yan mga busing oh, kung mapapansin nyo, oh yan oh, yan oh, tingnan nyo. So yan na, butas na. So sa loob ng butas mga busing may uod. Ayan, may uod mga boss. Ito naman ay hindi makakaya to ng spray na spray lang kasi nasa ilalim nga yung uod, yan namatay na mga bossing. So pag ganyan mga boss, pag makakita kayong ganyan, mas maganda i-pruning nyo na lang, baliin nyo hanggang doon sa hindi pa kumalat yung uod. Ayan mga busing. So ito, kita nyo wala pang ano ng uod mga boss, indication na hindi pa nakakarating dyan. So i-pruning nyo siya hanggang dyan. So ito mga boss, tingnan nyo ay nakaligtaan na, wala na. Tingnan nyo, pinatay niya lahat yung buong sanga. Mga busing, bago niya napatay ang buong sanga na yan, wala na yan dito mga boss. Inubos niya, wala na yan dito siya. So alam mo kung nasaan na siya, wala na, lumaki na siya, nagiging butterfly na siya, nagiging ganun na din siya sa nanay niya. So lumilipad na siya, nagkakaroon na siya ng yan ang mahirap mga boss, ang tawag niyan ay stem borer. Yan, dahil na mga to, wala na to, hindi ka na makaganti mga busing kasi wala na rin yan dyan sila. Yan yan ang pinaka ko sa inyo na lagi kayong titingin sa talong nyo kung mayroong nananamlay na talbos para mga busing hindi makapangitlog, hindi makapaminsala yung pinakauod. Kasi ito mga boss, dinadapuan to. Ayan yan, nakala mo butterfly lang mga busing yan akala mo butterfly lang na maliit, pero yan mga boss, tinuturok niya yung itlog niya doon sa pinaka-stem. So ilang araw lang ito mananamlay na rin. Yan boss, di ba mga boss, na aktuhan natin. So tinuturok na niya yung yung mismong itlog niya doon na hanggang magiging larvae. Tapos kakainin niya buong stem ng talong mo, saka mamamatay. Ililipad din yan. Yan ang mahirap mga boss pag hindi ka nag-i-spray. Saka pag tatalong mga boss, dapat mayroon kayong tatlong klase, dalawa o tatlong klase na medisina mga boss kung ito ay talaga ay pangbenta. Kasi pagdating naman sa palengke mga boss, kailangan talaga yung maganda ang itsura ng talong. Hindi naman nila yung pipiliin yung mga may mga kagat na o nakabaliko. So pag sa pangbenta mga boss, pang commercial, kailangan nyo talaga na maganda yung talong nyo. Kaya kailangan nyo mag-prepare ng dalawa o higit pang klaseng insecticide, yung pang spray po, pesticide, para yung talong nyo ay maganda. Kasi pag halimbawa isa lang yung pesticide nyo, ang gagamitin nyo na gamot, ay may immune po yung mga kuwan dyan, mga peste, mga insekto mga busing, may immune po. So magtaka kayo, nag-i-spray naman kayo regular sa isang linggo, 2 beses pa, pero ganun pa rin, marami pa rin sakit yung talong nyo kasi na-immune siya sa isang lang. So dapat mga busing, isalitan nyo 2 o 3. So ganun yung ginagawa ko dati nung nagtatalong ako mga busing, nagugulay ako. So ito, ulitin ko, kaya pangit yung talong natin kasi organic yan, at saka
Pero dapat organic mga boss. Pag sinabi organic, lalagyan mo yan ng mga vermicast dyan o di kaya yung pampataba na sa pamaraan ng organiko. Pero ito ay pinabayaan ko na. Napabayaan ko pala kasi nabisi ako doon sa ginagawa kong bahay. So ito naman, pag may binigay ng Diyos, ayan ang pipitasin ko mga busing. So ito organic din. Tingnan nyo na kapag pabunga siya, namumunga siya mga boss, pero hindi gaano kaganda at saka hindi gaano ka kuan. So mayroon pa lang yung mga lupa ha, tulad sa Tagum mga busing ha, hindi makapag patubo doon ng kamatis. So mayroong ganon, baka tanim kayo ng tanim, tapos mayroon para mayaman pala ang lupa nyo sa bacterias wilt o wilt bacteria mga boss. Kaya yung kamatis nyo ay pagdating ng ilang dangkal, namamatay siya. So unti-unti siyang namamatay. Kaya ganon, mayroong mataas yung wilt bacteria sa lupa. So sa Tagum mga boss, ilang beses ako nag-try doon, siguro mga 5 beses ako nag-try ng kamatis, ganon. Pero dito mga boss, tingnan nyo naman yung kamatis ko. Tinanim ko lang dyan, yan, namumunga. So ganon din sa talong. So dito siguro magtatalungan ako dito pag hindi na ako busy. So babalik ako sa aking pag-garden. So thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa ating vlog ngayon. Salamat sa pag-view. At saka huwag kalimutan mag-follow.